Naras dito lahat yung location ng CR na talikuran. Ilang bedroom po siya kuya? Ani? Masyadong gagawin yung iba, so pinaasintado ko na ating flooring. Mas maganda po kasi mag second floor. Welcome back muli dito po sa ating channel. Nandito tayo sa ating modern bahay kubo project. Ayan na siya ngayon. Ongoing pa rin po, hindi pa siya tapos. Tapos ito na yung sinasabi kong canopy na ilalagay natin. Ayan. Ang balak ko po ilagay dito, meron po akong sobrang polycarbonate. So pwede po natin ilagay dito, tsaka dito. Maglalagay din po ako ng canopy dyan. Ayan na. Tapos baka ngayon total tapos na rin po sa San Simon project. Papinturahan ko na rin po ito sa loob ng kwarto. Pinturahan na rin to. Tapos yan, varnish. Bago pala natin babarnisan to, nakalagyan po natin ng design itong mga buko. Susunugin natin, sunog yung mga buko-buko na yun. Itingin tayo ng torch, tapos varnish. Ayan na siya. Tingnan natin dito sa labas. Tapos baka ngayong araw pupunta po kami ng Pangasinan. Medyo makulimlim, umuulan. Ayan na siya. Pagtituran natin ng kulay chocolate brown. Ay, isa pa rito, canopy. Yan na lang po yung lalagay yung canopy na yun. So okay na. Maulan na umaga. Tapos ito na pala yung tubo na gagamitin po namin sa deep well. Papalagay po ako ulit dahil yung Jetmatic doon hirap kumuha ng tubig. Lagi pong maandar yung Jetmatic. Napakalaki ng nagagastos sa kuryente o monthly bill sa kuryente. Napakalaki ito. Submersible po yung gagamitin namin dyan na nai-ready ko na rin, nabili ko na rin. So baka bukas daw
gagawin ni Insan Ben yan. Mas malakas po sa Jetmatic yan dahil yung submersible nasa ilalim na po ng, nasa loob na po ng tubo yung makina na didiretso hanggang dun sa water level. So mas malakas to. So if ever na maglagay tayo ng swimming pool dyan, pwede na po ito yung ating gagamiting water source sa swimming pool soon yan. Para nakaabang na rin yung water source. At the same time, hindi na gano'ng kalaki yung ating magiging bill sa kuryente gawa ng yun nga pong Jetmatic na nandito. Medyo mahina. Laging umaanda rin Jetmatic, matagal bago mapuno yung maliit na tangke. So nag-decide ako na magpalagay na lang nito. Kasi kung bibili po ako ng yung deep well type na motor, yung Golds, nasa 27,000 yata yan, more or less, mga ganun po yung presyo. So sabi ni Insan Ben, sinadjust niya ako, bakit hindi ka na lang bumili ng submersible, mas maganda pa. Kung papalit na mold din naman yun, ganun din gagastusin mo, ika. Sabi niya, bumili po ako ng submersible, nasa ano po yata yan, 14,500 o 13,000 yung po submersible na motor. Tapos itong tubo nasa 2,000 yata, isang may get 2,600 gano'n. So 5 daw kailangan. So mas gaganda pa yung ano mo, sabi niya, mas gaganda pa yung water source mo dyan, lalakas pa. So yun, dadagdag lang tayo ng konti. Bukas doon gagawin daw ni Insan Ben niya. Pakainin ko muna yung dito, yung alaga naming hito. Medyo madumi na po yung tubig nitong swimming pan. Kailangan ng ma-drain, mapalitan. Ano po mga isda rito? Gusto natin magluto, so instant makakakuha tayo. Every day pinapakain ko po sila para syempre para hindi sila umayat. Ayan, mahito yan, saka dalag. Malaki po yan, yung mga binibenta sa atin, tapos pinapakawalan ko dyan. Okay, ito yung mga tanim ni Lolo Boy. Garden. Tapos may bahay kubo, kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari, may upo, talong, patola. Ay, marami na po akong binili. Bumili pa ako ng okra, mais. Itong mais na to, doon po sa patuka ng manok yan, or ng kalapate na tumubo lang po dyan. Hindi po nilolobo yan, hinayaan lang niya. Meron bumalik na kalapating isa. Bumalik. Bumabalik pa yung mga kalapati natin. Ito. Bumalik siya. Bumalik siya. Kukulit naman yun. Nung pinagbigyan ko, baka balikan niya dyan. Dadaling ko na rin yung mga boss, compactor. Dan muna tayo dito sa Riot Project. Silipin muna natin sila doon bago tayo donation ng Tarlac, Pangasinan. Meron lang po kami ayusin doon sa Tarlac. Tapos diretso na tayo ng Pangasinan. May mga boss, nandito na tayo sa Arayat. Ayun na po yung pinakababong niya. Halos sa lahat po ng tubig niya tapon dito sa likod, dito sa pinaka laundry area. Downspout natin sa taas dito, tapos yun dito.
Tapos meron tayong storm drainage na labas naman doon. Hindi po tayo pwede magpalabas dito sa likod. Tsaka rito sa kabila. Dahil nga yung property niya is yan na yun. As it is na po yan. So pag ano yung nagpatayo rito, for sure didikit po dyan. So wala hindi tayo lalampas rito. Tapos wala pong bintana dyan. Pinaka bawal na bawal po yung magbintana dyan sa mga firewall. Ayan, okay na. So mamaya baka bilhin na rin yung yero. Tapos yung gutter, si Bayo na lang po mag-aasikaso nun tayo kasi didiretso tayo ng Tarlac tapos Pangasinan tayo. Tapos nalagay na rin yung mga ilaw dito mga boss sa nakano na rin. Functional na rin. Nailagay na rin yung mga mga bintana. Ayan, tapos meron pa pong design dito yan. Tapos final color muna natin para mailagay na yung design. Ayan dito, fix na po ito. Alito na lang yung awning para hindi rin storbo rito sa may garahe. Ganda oh. Ganda, ang cute nito mga ilaw. Sino? Liwanag. Ganda, cute. Dapat ako pula. Ano mas ang ganda, ganda. Ito na. Tapos, ito. Ay, sukatin na lang natin ito. Fluted panel po ito. Well, ini may pinis ni. Fluted panel ini. Ganda na. Okay tayo sa taas. Yan, ito po dito. Baka this week pala, matatapos na rin ito. Yung wood planks. Master. Ayun yung kanyang pin light. Ayun o, ganda. CR. Oh. Ilaw na rin ah. Ang ganda-ganda. Teka lang. Teka lang. Ganda na. Ang ganda-ganda na. Ayun, RGB. Tulad na request po nila ate. RGB po yan. Nag-iibang kulay. Pwede naman po steady yan. For example, gusto nyo yung blue, gusto nyo yung red. Pwede naman po yung RGB. Sa mga anak daw po niya, sa anak niya to. So request nila yung ganyang strip light. RGB. Medyo mahal po ng konti yan dun sa, sa warm white. White. Strip light. Ganda na. Saka dito. Ang ganda oh. Ano yung ano dito? Oh. Wow. Pwede na pong steady yan. Nakaset lang siya ng, ng flash. Ganun po remote yan eh.
padaan. Yes. Okay. Oh, wala pa ito. Yan, mga mo dyan. Okay. Tara. Ayan, mga boss, nandito na kami sa Tarlac City Project. Tulad ng request ng Tarelco. Ayan na po yung ating meter base. Ay nangat na po natin para po daw visible sa kanila. Ayan. Okay na rin. Lagyan na rin natin ng cut-off yung ating meter base. Ayan. Additional na ano po yan na circuit breaker. If ever na mag-repair dyan, ibababa lang yung cut-off na yun. So mawawala na ng kuryente itong mga metro. Tapos pipinturahan na lang to. Sana afro pa ng Tarelco to para malagay na po yung kuryente. Nagkat na rin pangalan yung mga metro. Unit 1, Unit 2, 3, 4, 5. Sa breaker meron din 1, 2, 3, 4, 5. Okay na rin yung ating sabitan sa kanilang service drop. So ipinturahan na lang ito pa itong mga PVC pipe conduit. Okay na. So yun. Buti itong tubig nandito sa labas ay sa loob pumayag na. Oh, ito po yung sa naman. Sa nawasa naman to. Ayan, nilagyan na rin namin ng marking yung mga metro ng tubig din. Unit 1, 2, 3, 4, siyempre 5. Kaya nireading to. Sunod lang naman. Okay, tara. Ito po yung ating dito project sa Tarlac. Hindi pa po na turnover to. Yun na lang iniintay natin. Itong kuryente. Pag na-install na yan, so turnover na. So pwede nang operate po yan. Meron na yata na mga nag-inquire dito. Mga tumingin. Yan, mag-lunch lang po kami. Pag-house natin mag-lunch, diretso na tayo sa Pangasinan, Rosales. Kain po tayo. Bumili lang po kami ng dito sa karinderya. Lutong ulam. Ayun, ang sarap po. Tara, let's eat. Ay, malinis na. Si Diwata, siya na lang po yung magpipintura dito. Wala na siyang ginagawa. Okay na. Tara, Pangasinan tayo. Rosales. Tara po, compactor. Ayan, nandito na kami sa Rosales. Rosales, Pangasinan. Ayan mga boss, nandito na tayo. Nakabang na yung pang flooring natin. Ay mga bakal sa ating flooring. Ayun na po yung plain beam. Papatong po yung ating flooring dyan. Tapos dala ko yung submersible pump. Ito yung kanyang hose. Ipapatubigan po namin to. So dito kami kukuha. Dito sa irrigation. Mas malakas po kasi to kesa sa nawasa. Metro yung para ilang metro. Bili na lang tayo ng hose. Ito, yan ang irrigation, no? Ayan, yung irrigation. Diyan natin nilalagay yung submersible pump. Saan papatubigan natin yung yung flooring sake para sumiksik mabuti. Ayan. Bala ko sana flooring muna, kaya lang po wala pong masyadong gagawin yung iba. So pinaasintada ko na. Ayan.
nakasintado na rin sila. May pinabang ko na lang yung mga ano, mga bakal para sa ating flooring. Mas maganda po sana kung flooring muna lahat. Ayan, plinth beam, ayos na yung plinth beam. Halos siya na po yung elevation ng ating project. Tulad ng sabi ko dati, nakaangat po siya ng 60 cm dito sa kalsada or 2 feet. Ayan, para ito na po yung magiging carport nya. Ayan, garahe. Ayan yung property line hanggang dito. Ang garahe nya, ayan. Ay size na po ito kahit bumabang sakyan. Kasi po rito. Ayan, dito medyo maluwang pa rito. Tapos papaprepare na natin yung flooring. Mas maganda po kasing mag second floor kung ayos na yung flooring. Mas maganda tukuran ng soaring jack. Ayun ang ulan. Ito na rin yung compactor. Ayan mga boss, biglang umulan. Ayun no, nalinis po nila itong itong area dito. Dati napakasukal, ngayon ayan, nalinis na. Ito po yung mga kahoy na naitabi nila. Wala kayong ikitubi, wala kayong nakita ng ahas dito? Talong. Yung upo rito, tinanim nila. Ayun. Medyo parang bagal lumaki. Ayan o. Okra. Kaya di pandagdag yung tanim nila dito. Malinis na. Ayan, tumigil na po yung ulan. Ay! Okay na rin yung mixer. Ayan, 2 to 3 weeks mga boss, makakapag-prepare na tayo ng ano dito, ng slab. Kaya tulad ng sabi ko dati, yung gagamitin po nating slab dito, ang pang forma natin is steel decking. Ayan. So marami po tayong magagamit na na pang scaffold dyan. Soaring jack, marami po tayo. Scaffold, baka bukas magdala na rin po dito ng scaffolding. Kaya nag-aasinta sila doon, kailangan na nila ng tungtungan. Yung scaffolding na dala dito, alam ko dalawa lang yun, dalawang pares lang. Bukas baka may padala na yung mga gamit natin, scaffolding tsaka soaring jack. Yan, tapos prepare ng flooring. Structural.
Pagkatapos pala natin dito bago tayo umuwi, meron po kaming kadaanan ngayon dito sa may Rosales din, sa Rosales si Sir ano kasi pangalan nito, si Sir John Paul Padua. Ayan, shoutout po sa inyo, Sir John Paul Padua. Gusto niya pong patingin sa atin yung kanilang bahay yata na hindi ko alam kung finishing. So sisilipin po natin pauwi. Malapit lang naman po dito, siguro mga 10 minutes drive lang naman po yung location niya. So dadaan natin. Ayan, shoutout kay Ate Malane tsaka kay Kuya Ricky, yung owner po nitong bahay na ginagawa natin dito sa Rosales, start to finish. Kwarto. Ayan, ito po yung pinaka formal kitchen. Tapos ito, service kitchen. Service kitchen or dirty kitchen. Ito naman lanay. Ito yung kanyang living area. Living. Bedroom. Kwarto. Ito yung kanyang staircase. Dining pala to, dining. Staircase. Ito yung living, sala. Tapos ito yung kanyang pinaka-main door. Ayan. Magkape muna kayo habang nagsisoft drinks. Meron lang yung pagka kumain kayo. Ito kape Masarap. Kape muna tayo, kape daw. Maraming gusto mo soft drinks. Hindi mo soft drinks kayo. Konti lang. Kape second. Konti lang sa akin. Tama na lang. Ayun yung tinapay. Ganda. Coffee slide. Nasaan na yung tinapay? Yung gusto mag-soft drinks, hindi mag-soft drinks sila. Ay, ako ang pare habi namin ito. Kape. Kape namin mga kape. Ayan mga boss, let's go. Daan pa tayo dito sa bahay ni Sir John Paul Padua. Ayun, nandito na kami. Ito siguro yung bahay. Dito mismo sa plaza pala. Atras tayo. Ayan o, shoutout kay Sir John. Ito na po yung bahay niya na pinapatingin niya na gusto niya atang ipatapos. As you can see mga boss, nakatayo na po siya. Tapos yung kanyang pagka-plastering smooth sa aking nakikita. Pinuro. Ayan, tingnan po natin yung bahay ni Sir John. Shout out. Ayun, wala pa lang kisame kuya, no? Ayan si kuya. Ano pangalan niyo po kuya? Ong Ariola. Ano niyo po si Sir John? Pinsan ko. Pinsan. Ayan, basta dapat pala siyang tiles kisame. Sakatin natin. Finishing. Para makita ni Sir John, pinapa-video niya. Panikin natin muna. Panikin natin. Tingnan natin yung kailangan pang gawin. Totally wala pa talaga. So, maganda tawad planks.
One by one. Full tanks. Yan. Ilang kwarto to, kuya? Ilang pong kwarto niya? Isa sa ibaba, no? Sa dalawa. Ayan, meron na siyang water closet kaya lang di pa talaga wala pang tiles. Finishing. Muli na. Muli na yan ba? Anim po yung bedroom. Ayan na pala siya. 6 bedroom. May camera na. Meron siyang ayan, sariling toilet and bath. Malaki po itong bahay. Ibon. Nanggaan dyan, nang bumugal ng daan. Laki ng poste, oh. Laki. Dito tayo sa... Ilang floor po to? 3. Pang-3. Tapos meron siya roof deck, no? Ang lalaki. Bedroom. Tapos may sarili ding toilet and bath. Ang laki pala. Shout out kay Sir Jan. Ito siguro temporary lang sa mga pintura na to. Ito pang hindi. Kapal. Parang tiles, oh. Taas. Taas. Para ka rin nag-slab, ah. Oh. Ilang taon na po natin ito, kuya? 6 na taon? Oh, tagal-tagal na rin pala. Salamin, eh. Ayan yung mga bahan niya. Halos ito, bubutak na. Wala nang pinturahan niya. Ayan, basta yung view niya dito. Tapos meron siya roof deck, oh. Silipin natin. Plaza ng Rizal. Rizal po ito, no? Rizal Rosales. Ang laki. Bakal yung kanyang access. Oh, ang ganda rito. Ang taas. Ganda po ito pagka dito sa labas. At least stainless. Tulad nyo, nakakala ko na. Ito okay lang to dahil ano po ito? Angle bar. Sukatin lang namin. 1, 2, 3. 3 floor po siya tapos roof deck, no? Ayan. Ang laki. Ang ganda to. Lagyan na ano. Food planks. Tulad po nilalagay natin. Salamin. Ang laki ng mga ano, poste niya. Iba itong bahay. Ayan, oh. Bale, ilang bedroom po siya, kuya? 6? 6, no? Dalawa. Oh, 6. Dito pa sa labas dumaan yung kanyang ano, riser sa kanyang sanitary water line. Ayan, dito lahat yung location ng CR, no? Talikuran CR po to. Ayan, Sir Jan, ito na po yung bahay nyo. I-coat po namin to, kasundo. So baka tayo ang finishing. Let's go.
So uwi na kami ni Utol. Utol lang sama ko.